we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Lunes. Yung motor na yan, pangarap niya. Yun din pala kukuha sa buhay niya. Binatilyo, patay, matapos sumalpok sa poste ang minamanehong motorsiklo sa Mangaldan, Pangasinan. Insidente sa pool sa CCTV. Bakit pa yan ginamit ng ating ko? Grabe naman! Grabe ka naman! 21 anyos na babae, natagpuang patay at walang saplot pang ibaba sa Lingayen, Pangasinan. Presyo ng langis. May rollback kaya ngayong linggo? At isang sawa nahulog mula sa kisame ng stall sa isang palengke. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag na malembaya pagat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Patay ang isang binatilyo matapos na sumalpok sa poste ang minamanehong motorsiklo sa Mangaldan, Pangasinan. Insidente sa pool sa CCTV. Naka-alerto Jasmine Gabriel Galban. Patay ang 16 anyos na lalaking rider ng motorsiklo matapos sumalpok sa poste ng kuryente sa barangay Bunlag, Mangaldan, Pangasinan. Makikita sa CCTV footage ang pagdaus-dos ng motorsiklong sinasakyan ng biktimang nakilalang si Kyle Ashley Aquino. Sa isa pang kuha ng CCTV camera, makikita ang biktimang nakahandusay sa gilid ng kalsada. Sa investigasyon ng pulisya, pauwi na ang biktima galing sa bayan nang mangyaring aksidente. Nag-overtake daw ang biktima sa isang tricycle. Nasagi niya yung tricycle, kaya nawala siya ng balance. Pagka tumba ng motor niya, nag-slide, tumama naman siya sa poste. Bago ang aksidente, nag-message umano ang biktima sa kanyang kaibigan na tila pahiwatig o premonition sa kanyang pagkamatay. Sa kanyang text message na panaginipan daw niya na naaksidente siya at namatay. Siguro alam niya na mangyayari sa kanya. Pero sana man lang inopen niya sa akin yun para at least makontra namin. Patay ang 3 katao matapos madaganan ng dump truck at matabunan ng buhangin sa Barangay 23 sa Nicolas, Ilocos Norte. Sa investigasyon ng pulisya, lilikusan na sa kanang bahagi ang garong na sinasakyan ng mga biktima. Ngunit nawalan daw ng kontrol sa manibelang driver ng sumusunod na truck. Natumba ang truck at nadaganan ang sasakyan ng mga biktima. Mahaharap sa kaso ang driver ng truck. Wala pa siyang pahayag. Kuha ang CCTV footage na ito sa National Highway na bahagi ng Barangay Bulag, Bantay, Ilocos Sur. Masdan ang mga rider na ito na nasa inner lane ng kalsada na nag-slow down dahil sa papalikong sasakyan ng mga pulis. Ngunit ang nakabuntot na cargo truck, nasalpok ang isang motorista. Mabuti na lamang daw at nakababa sa kanyang motorsiklo ang rider. Pero ang motor, nagulungan ng truck ayon sa PNP. Muntik ding mabangga ang garong na nasa outer lane ngunit nakaiwas sa truck. Itong driver ng cargo truck, sinubukan niyang apakan yung preno pero hindi kumapit yung preno kaya ginawa niya, dinaan niya na lang sa gilid. Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Patay din ang 11 anyos na batang lalaki matapos naman na madagana ng tetrapod o konkretong istruktura sa gilid ng ilog sa Dolores Abra. Nakatutok CJ Torida. Patay ang 11 anyos na si Christian Isaw, residente ng Barangay Cardona, Dolores Abra. Nagtungo si Christian kasama ang ilang kaklase at kaibigan sa ilog upang magpiknik. Naglaro sila sa ibabaw ng mga tetrapod o konkretong bloke sa gilid ng ilog nang aksidenteng bumigay at nadaganan ang biktima. Kinailangan pa ng backhoe upang maalis ang tetrapod at ang naipit na bata. Nagpapagaling naman sa ospital ang isa pang bata na kasamang nahulog ng biktima. Ang kamapan, apay pamubraan ko na. Ado mo ti makan ito yung damo-dano mga pagdigusam.
Tad-tad ng tama ng bala ng baril ang pulang kotseng ito sa Sitio Bliss, Barangay Angad, Bangged Abra. Sugatan ng driver na si Banjo Claveria, 52 anyos, residente sa lugar. Nagpapagaling siya sa ospital. Wala pa siyang pahayag. Naunang pinagbabaril ang isa pang pulang kotse na minaneho ni Chairman Alfredo Bong Carino ng Barangay Poblasyon Tayum Abra. Swerteng hindi tinamaan si Carino. Hindi raw sila magkasama ni Claveria. Pagka right turn ko, mga 2 seconds siguro nandiyan na yung pagkaalam ko na ba to. Pero nakita ko may bubutas na yan. Ay, baril na to, sabi ko. Narangkadahan ko, pagka baba ko rito, pasok agad sa bahay. Walang alam si Carino sa posibleng motibo ng pamamaril sa kanya. Na-recover sa crime scene ng 27 na basyon ng caliber 5.56. Blanco pa tayo sa suspect kung sino. Hindi pa rin natin malaman kung sino talaga yung target nitong mga suspects kasi parehong pula yung sasakyan na binaril. Tingnan natin kung anong kalalabasan ng investigation. Pinag-aaralan na ang mga kuha ng CCTV malapit sa pinangyarihan ng insidente. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Sumiklab ang sunog sa bahagi ng bundok sa Barangay Tawang, La Trinidad, Benguet, mag-alas 12 ng tanghali kahapon. Ayon kay Fire Senior Inspector Melchor Bedes, Fire Marshal ng La Trinidad, may kalayuan ng sunog sa bahagi ng Mount Kalugong kaya nahirapan ng BFP na apulahin ito. Aabot sa 7 hanggang 8 ektarya na bahagi ng bundok ang nasunog na inaalam pa ang pinagbulan. 9:25 ng gabi nang ideklara ng BFP na fire out ang lugar. Wala namang nasaktan o nadamay na ari-arian. Samantala, presyo ng bigas sa ilang pamilihan sa Pangasinan bumaba ng 6 na piso kada kilo. Makibalita tayo live kay Joan Punsoy. Joan? Chris, magandang balita ito sa mga magulang, especially ang mga mamis na nagbabudget nga ng pera para makabili ng bigas. Alam naman kasi natin na staple food ng mga Pinoy ang kanin. Ibig sabihin, importante sa araw-araw na merong malutong kanin na pagsasaluhan nga ng pamilyang Pilipino. Sa loob ng 2 linggo, 6 na piso na ang ibinaba ng bigas sa ilang pamilihan sa Pangasinan. Sa Calasiao Public Market, nasa 48 pesos ang pinakamurang bigas. Dati raw itong mabibili sa 54 pesos kada kilo. Tanging imported rice lang ang mataas ang presyo na nasa 60 pesos kada kilo. Ayon sa mga tindera, inaasahang mas bababa ang presyo ng bigas sa mga susunod na linggo dahil sa tuloy-tuloy na anihan ng mga magsasaka. Kunti lang yung binaba ng bigas eh. Kaya ngayon, hirap kaming makabenta. Kasi masyadong matumal. Kailan nyo po inaasahan na bababa pa yung bigas? Baka next week siguro. Ayon sa Sinag, malaki ang inaasahang pagbaba sa buying price ng palay. Tinitingnan natin by March, sabay-sabay March 15 down, more or less. Ang tingin natin, bababa ng baka 22 to 23 pesos. Nananatiling mataas naman ang presyo ng karne. Nasa 340 pesos ang kada kilo ng karne ng baboy. Nagagaling sa ibang probinsyang supply. 180 pesos naman ang kada kilo ng karne ng manok. Bumaba na raw yan kung tutuusin dahil 190 pesos yan noong nakaraang linggo. Sabi nila, ay tatas na naman kasi mahira yung baboy ngayon. Malalayo na ang pinagkukuha namin, sabi nila. Nasa 200 hanggang 230 pesos ang presyo ng bangus sa mga pamilihan. Pero kung sa bagsakan market ka bibili, nasa 160 hanggang 180 pesos ang presyo nito. Samantala bukas, asahan naman ang tapyas sa presyo ng langis. Sa diesel, 10 centavos hanggang 30 centavos per liter ang tapyas. Sa gasolina naman, 40 hanggang 60 centavos per liter ang mababawas sa presyo. Samantalang 10 centavos hanggang 30 centavos per liter naman ang tapyas sa presyo ng kerosene. Chris? Maraming salamat, Joan Punsoy. Fur mom, itinuturing na anak ang mahigit sa 30 aso at pusa. Pagiging responsableng pet owner ibinahagi. Narito ang report ni Ivy Hernando.
Ilan lang sila sa 20 pusa at 11 aso ni Mads Del Pinado mula Vigan City. Kabisado niya ang pangalan ng bawat isa, lalo't ito raw ang kanyang extended family. Bawat sulok ng bahay, present ang mga fur babies niya. Parang stress reliever na rin po sila. Then nakapagbibigay po sila ng happiness. May pusang Pinoy o puspin, mga calico cat o tricolor ang kulay na itinuturing na rare. May Persian cat, Himalayan at Siamese. Breeder si Mads ng aso at pusa. Pero kapag napamahal na ang alaga, nahihirapan na siyang ibenta dahilan kaya dumami ang mga ito. Malaki raw ang gastusin sa pag-aalaga ng maraming pet pero wala raw katumbas ang hatid nilang saya. Ang pagkahilig ni Mads sa pet naka-impluwensya rin sa interes ng kanyang anak na kumukuha ngayon ng kursong veterinary medicine. Gaya ng tao, importante raw na regular ang check-up ng ating fur babies. Kompleto sa pagkain, vitamins at sapat na atensyon. Nag-spare po siya ng enough po na money para maibigay po yung dapat na vaccines or prevention, mga gamot. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Natagpo ang patay at walang saplot pang ibaba ang 21 anyos na babae sa Lingayen, Pangasinan. Nakaalerto si Russell Simorio. Mabait yung kapatid ko, bahay, school lang. Tapos ganyan ang ginawa niya, tinanggalan niya ng buhay. Nalisan niya ng pangarap yung kapatid ko. Naghihinagpis ang kaanak sa karumal-dumal na sinapit ng 21 anyos na babaeng si Daisy, di tunay na pangalan. Natagpo ang patay ang dalaga sa ilog na bahagi ng barangay Balangobong, Lingayen, Pangasinan. Walang saplot pang ibaba nang makita ang biktima. Nag-request din tayo sa PNP to determine if there are instances na ni-rape yung bata. But primarily, yan yung unang-unang motibo ng suspect na rape. And then, dadagdag din natin yung murder. Sa tulong ng mga saksi, naaresto ng pulisya ang 32 anyos na suspect. Inamin ng suspect ang krimen. Sinakal daw niya ang biktima sa kabinuhat sa bakanteng lote at doon ginahasa. Naawa po ako sa kanila po. Para sa anak nila. Bakit po ba yung ginawa, sir? Bakit mo naisipan yun na gawin kay Anaisa? Nakainom lang po sa... Totoo po na binatay mo siya? Sinakal ko lang po sa... Bakit pa yan ginamit ng ate ko? Grabe naman! Dinala ng pulisya ang suspect sa pinangyarihan ng krimen. Dito niya itinuro ang kinaroroonan ng ilang gamit ng biktima. Mariing kinundina ng lokal na pamahalaan ang nangyaring pagpatay sa biktima na isang third-year college student. Wala raw puwang sa bayan ang mga kriminal. Gusto kong ipahayag na dito sa Lingayen, hindi po namin palalagpasin ang pangyayaring ito. At ito pong suspect na ito ay mananagot sa ngalan ng batas. Ayon sa pulisya, case solved na ang krimen. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio, One North Central Luzon. Samantala, 3 metrong haba ng sawa nahulog mula sa kisame ng isang stall sa palengke ng Santa Barbara, Pangasinan. Sundan sa report. Alauna ng hapon ng Sabado, nabulabog ang ilang tendera sa pamilihang bayan ng Santa Barbara, Pangasinan. Balag. Isang sawang nahulog mula sa kisame ng isang pribadong stall sa lugar. Swerte raw na may nakakita sa sawa bago tuluyang mahulog kaya agad nakatayo sa kinaupuan ng may-ari ng stall. Naglalaro ako ng cellphone dito tapos sabi ng kasama ko, dito, alis kayo dyan, may ahas sa taas. Tingnan ko yung taas. Nakita kong sawa. Hindi na ako na-nervous dahil hindi naman nakakagat yun. Agad hinuli ng ilang tendera ang sawa na may habang 3 metro at bigat na 5 kilo. Agad din ay pinasakamay sa otoridad ang nahuling sawa. Inila ko dahil pumapasok na sa pisto ko, tapos nilagay ko doon sa namin inuli. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources Office, karaniwan daw na lumalabas sa kanilang habitat ang mga sawa dahil sa mainit na panahon.
Agresibo rin daw ang mga ahas sa ganitong panahon dahil breeding season nila. Panawagan ng DENR, sakaling makakita o makahuli ng ahas o sawa, huwag patayin kung wala namang nakikitang banta sa kaligtasan. Kasi yan, hindi naman yan atake sa atin kung hindi naman nasaktan. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Muslim community sa Pangasinan naghahanda na para sa pagsimula ng Ramadan bukas, March 12. Ang detalye sa report. Naghahanda ng Muslim community sa Kalasyaw, Pangasinan para sa isang buwang pag-aayuno. Nagsagawa na ng malawakang paglilinis sa moske. Ito'y matapos inanunsyo ng Bangsamoro Mufti na opisyal na magsisimula bukas ang banal na buwan ng Ramadan. Sa panahon ng pag-aayuno, bawal kumain o uminom ng tubig ang mga Muslim mula pagsikat hanggang sa paglubog ng araw. Dapat ding iwasan ang pakikipagtalik o anumang makamundong gawain. Ngayon, naghahanda po kami sa pag-aayuno kasi ang inihanda na oras na lumubog ang araw, buong sumikat ang araw, lahat ng Muslim na mag-aayuno ay kailangan may intensyon na bukas ay mag-aayuno. Opo, sanay na po kami kasi taon-taon na po itong lumadaan yung Ramadan sa amin. Yung mga bata lang po ang hindi sila obligado sa fasting. Sinabi ni Imam na bawal rin ang pakikipagchismisan, lalo na ngayong Ramadan. Panahon raw ito para sa taimtim na pagdarasal, para humingi ng kapatawaran sa mga nagawang kasalanan. Pagsisinungaling, paninira ng kore at saka pagsismis, basking ni Ramadan, yan ay bawal. Pero lalo na ngayon, Ramadan. So naidagdag dito na yung mga hindi bawal ay pangsamantalang iwasan sa araw ng Ramadan. Pagkakaisa at marisolba ang kahirapan ang hiling ng Muslim community sa pagsisimula ng Ramadan. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio, One North Central Luzon. Kasabay ng huling araw ng selebrasyon ng Pindang Festival, simula na rin ang pagbabaklas sa amusement rides sa Plaza ng Mangaldan. Karamihan sa kanila lilipat na sa ibang bayan na magdiriwang din ang kapistahan. Sa March 15 ang huling araw ng Baratilyo sa bayan kung saan humihiling ng extension ang mga negosyante. Pero giit ng LGU, nakasaad sa resolusyon mula sa Sangguniang Bayan na hanggang sa March 15 lang ang operasyon ng Baratilyo. Mga kapuso, isa sa mga sangay ng gobyerno na pwede nating lapitan ika nga sa oras ng pangailangan ay ang Pag-ibig Fund. Pangunahing gampanin nito ang makapagbigay ng loan o low-cost housing at maging mga loans. Kaya malaking bagay mga kapuso na malaman natin kung paano tayo makakalapit sa Pag-ibig Fund. At kaugnay niyan, makasama natin ang Acting Area Head ng Pag-ibig Fund sa Region 1, si Ginang Meriam Pamitan. Magandang hapon po, Ginang Pamitan. At recently po nagpatupad ang Pag-ibig this February ng adjustment or increase sa contribution. Pwede niyo po bang ibahagi iyon? Sir Chris, tama ka. That's a good news for all Pag-ibig Fund members na meron na po tayong pinapatupad na pagdagdag ng ating monthly contribution para sa mga members natin. Magkano po ito at bakit hindi ito dapat tingnan na pasanin? Kung titingnan natin sa mga nagdaang record ng Pag-ibig Fund, 43 years na hindi po ito nag-increase. And ngayon, effective February 2024, ngayon lang po nagdagdag ng contribution from 100 pesos to 200 pesos for members' contribution. And tatapatan naman ngayon ng kanilang employer ng 200 pesos. So kung ano ang increase ni Pag-ibig member, yun din yung increase ni employer. So kung 200 ngayon ang new rate or contribution ng Pag-ibig member, 200 din ang itatapat ng kanilang employers. I'm sure marami pong interesado po doon sa mga loan na po pwede nilang ma-avail sa Pag-ibig. Pero unahin lang natin dahil isa po nga sa mga core project is the 4PH. Yes. Ito po yung low-cost housing para sa mga Pilipino. So at least in Region 1, kamusta po ang implementation po nito? In Region 1, marami na po tayo kasi kasama natin sa proyekto ng 4PH or yung programa ni PBBM na tugunan ang backlog na 6 billion na 6 million na housing. Well, familiar tayo dun sa calamity loan. Ito po ay na-i-apply tuwing, of course, may calamity. Under state of calamity ang isang lugar.
Pero kung wala pong calamity, ano ang loan na ino-offer pa rin ni Pag-ibig? Multipurpose loan. Okay. Yun yung sinasabi natin na in times of gipit, anytime makakapag-loan sila. Ano naman po ang computation nun? Ang computation nila is ang basis for the amount to be availed of by the members, 80% of their savings. Meaning, kung ano man yung total accumulated value or kung magkano man yung share ni Pag-ibig member at saka kung ano man yung tinapat ni employer plus kung ano man yung dividendo or interest income na naipon, 80% of that, yun yung pwedeng mahiram ni Pag-ibig member. Mga kapuso, nakasama po natin ang Acting Area Head ng Pag-ibig Region 1, si Ginang Miriam Pamitan. Maraming salamat po. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sa cellphone video ni Neil Angelo Navalta na mataan ng isang buhawi sa bukirin ng Barangay San Pedro, Apartado, Alcalá, Pangasinan. Mabilis na nagpalipat-lipat ng direksyon ang namuong buhawi. Nilipad ang mga sako na gamit ng mga magsasaka. Umalis agad sa lugar si Neil sa takot na lumapit sa kanyang kinaroroonan ng buhawi. Wala namang iniwang pinsala ang namataang buhawi sa barangay na tumagal ng halos 1 minuto. Ayon sa otoridad, karaniwang nabubuo ang buhawi dahil sa severe thunderstorm. May kinalaman din dito ang mainit na panahon. Mainit o malinsangan ng panahon natin, nabubuo yung buhawi. Dahil dun sa circulation yun, lalo na pag sa open space. Pinakamataas na heat index na 43 degrees Celsius sa Pangasinan ngayong 2024 na itala noong March 5. Narito ang report. Pumalo sa 43 degrees Celsius ang heat index sa Pangasinan noong March 5. Ang pinakamataas na heat index na naitala sa probinsya ngayong taon. Ayon sa Pag-asa, epekto ito ng nararanasang El Nino. So yung El Nino pa natin sa buwan na ito ay medyo bumababa na. Ibig sabihin na napupunta na tayo sa malapit sa neutral condition. So pagsapit po ito ng April to May, June, yun po yung tinatawag na neutral condition na po yung El Nino po natin. Dahil sa mainit na panahon, nakararanas na ng hypertension ang ilang PDL sa BJMP Dagupan City Jail. Nagdagdag na ng ventilador sa mga selda. Ang mga PDL na may comorbidity, hiwalay ang pasilidad kung saan naaayon ang kanilang pangangailangan. May sapat namang gamot para sa kanila. Marami tayong mga may sakit na mga PDL. Upon commitment pa lang, syempre may examination of their medical or health condition. Kaya monitor na natin na may mga may sakit na yan. Samantala, malinsangang panahon pa rin ang mararanasan sa malaking bahagi ng bansa kahit hindi pa tapos ang amihan season. Ayon sa Pag-asa, magpapatuloy ngayong linggo ang northeast monsoon na umiihip sa North at Central Luzon at magdadala ng mahinang pag-ulan. Easterlies naman ang nakakaapekto sa natitirang bahagi ng bansa. Joanne Punsoy, 1 North Central Luzon. Ilang sakahan sa Dipakulaw, Aurora natutuyo na dahil sa mainit na panahon. Sundan sa report. Natutuyo na ang ilang sakahan sa Dipakulaw, Aurora dahil sa kawalan ng patubig na bunsod ng mainit na panahon. Nagkabitak-bitak na ang lupa at halos manilaw na rin ang mga tanim na palay. Ang ibang magsasaka gumamit na ng water pump dahil hindi na raw sapat ang patubig mula sa irigasyon. Ang ibang sakahan hindi muna tinamnan at ginawa munang pastulan upang makaiwas daw sa pagkalugi. May mga solar water pump na itinayo ang lokal na pamahalaan, kaya lang hindi na raw maabot ang mga sakahan na nasa matataas na lugar. Natutuyo na rin ang ilang pananim na sili o bell pepper sa Marcos, Ilocos Norte. Wala raw nakararating na tubig mula sa irigasyon. May balon naman na pagkukuhanan ng tubig pero malayo at magastos kung gagamit pa ng water pump. Nanlulumo sa pagkalugi ang ilang magsasaka sa Dingras, Ilocos Norte dahil hindi maganda ang kanilang aning mais. Epekto raw ito ng kakulangan sa patubig. Kulang din daw ang makuhang tubig sa mga deep well kaya hinayaan na lang matuyo.
Umabot daw ng 60% ang lugi sa 2 ektaryang maisan ng ilang magsasaka. Mababa rin daw ang presyo ng mais ngayon. Ayon sa Provincial Agriculture Office, kabilang sa bayan ng Dingras sa Ilocos Norte ang naapektuhan ng high-value crops dahil sa tagtuyot. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Matapos naman ang halos 5 araw na pagkawala sa laot na rescue ng pinagsanib na puwersa ng Philippine Coast Guard Bolinao Substation at Agno Search and Rescue Team ang 32 anyos na mangingisda na si Dexter Abalos. Natagpuan siya 30 nautical miles mula sa coastal area ng Agno. March 6 nang pumalaot daw si Abalos sa Barangay Aloleng pero hindi na nakauwi. Ayon sa head ng Local Disaster Risk Reduction Management Office na si Shirley Mercado Nibas, tumaob ang bangka ni Abalos matapos na bumangga sa hinihinalang isang balyan o dolphin. Buti na lamang daw at naitali niyang katawan sa parte ng bangka na kung tawagin ay payaw. Nagpalutang-lutang siya sa dagat ng ilang araw at tanging talaba lang ang kanyang naging pagkain hanggang sa matagpuan siya ng rescue team. Nasa maayos na kondisyon na ngayon ang mangingisda at nakauwi na sa kanyang pamilya. Sparkle artist Herlene Budol namangha sa angking ganda ng mga kandidata ng Miss Abra 2024. Tunghayan sa report. 24 na nagagandahang dilagang rumampas sa entablado sa Miss Abra 2024 Beyond Beauty Coronation Night. Nagsilbing hurado ang sexy at stunning kapuso actress and beauty queen Herlene Budol. Ayon sa Miss Philippines Tourism 2023 na si Herlene, malaking karangalan daw ang pagiging judge dahil sa taglay na ganda ng bawat contestant. This time parang hirap mamili kasi sobrang lahat sila sobrang gaganda at saka sobrang gaganda pala ng mga taga-Abra kaya nakakagulat din na sa probinsya talagang daming tinatago. Kaya sumali na kayo sa national pageant sa Manila. Nako, deserve na deserve nyo. Naghiyawan naman ang supporters ng itanghal na Miss Abra 2024, ang 19 anyos at police officer na si Geraldine Bangcoyo Acosta. Hindi nagpapigil ang mga Abreñas sa pagsuporta ng kani-kanilang kandidata. Nagtapos ang gabi bakas ang ngiti ng bawat dumalo. Ibinahagi rin ng proud kapuso actress at bagong sparkle artist ang pasasalamat sa network matapos itong pumirma ng kontrata sa Sparkle Jimmy Artist Center. Sobrang saya ng puso ko, sobrang hindi ko mapaliwanag na parang pangalawang bahay ko na, merong mag-aalaga na sa akin na talagang totoo, may magtuturo, may magtatama sa akin kung may pagkakamali man ako. Tsaka excited ako na gampanan pa yung pagiging artista. Ngayon, tunay na artista na yung touring din ko sa sarili ko. Dati hindi eh. Excited na raw ang newest Sparkle star sa mga proyektong ipagkakaloob sa kanya. Dab De Luna, 1 North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode nito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.